Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Hindi pala last resort, pagtaas ng pamasahe sa public utility vehicles, pagbibigyan na raw ng Department of Transportation. Merong nakabinbin na petition. We have to recompute your numbers. Mga Pilipino sa Amerika binalaan, Iran posibleng sunod na raw na umatake sa naturang bansa. Matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na natapos na ng Independent Commission on Infrastructure ang pangunahin nitong mandato, ICI i-turn over na ang kanilang mga dokumento sa Office of the Ombudsman. Dito na rin ba magtatapos ang kanilang pag-iimbestiga sa flood control scandal? At Willie Revillame, nagsalita na tungkol sa nag-viral na sablay ng isang dancer na pinasubok niyang mag-co-host sa Will to Win. Sobrang natuwa siya. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa guide. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, pagkikita. Nagsana ang mga paluwas sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa pananambang ang isang teacher sa Pangasinan. Galing siya ng eskwelahan ng barilin ng riding in tandem. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Pinaulanan ng bala ng riding in tandem ang isang teacher sa Pangasinan. Sa crossing na ito sa Barangay Carmay East, Rosales, Pangasinan, tumumbang 53 anyos na gurong si Jonas Posadas at kanyang minamanehong motor. Mabilis na kaeskapo mga sospek. Dali-daling sinugod sa ospital si Posadas pero hindi kinaya ang 3 tama ng bala sa tagiliran at tiyan. Sa investigasyon, galing si Posadas sa pinapasukang eskwelahan sa bayan ng Santa Maria ng buntutan at pagbabarili ng riding in tandem. As to the motive, ma'am, niimbestigahan pa po natin. Unang-una, nagkandak po tayo ng investigation doon sa kanyang pinagtuturuhan na eskwelahan po. Although may sinusundan po tayo na isang anggulo. Sa ngayon, hinihintay nila ang resulta ng enhancement at verification sa plate number ng mga suspect na hagip sa CCTV footage. Pina-enhance po natin yon sa Dagupan City para makita po na malinaw. Itatry po natin na i-verify sa Land Transportation Office kung sino po yung nagmamay-ari noon para maimbestigahan po din po natin. Sabi naman ng pamilya ni Jonas, wala silang alam na kagalit ng biktima, kaya ang mga otoridad may panawagan. Doon po sa mga nakasaksi, huwag po tayong matakot pumunta dito sa police station. Nandiyan po sa mga pangunahing lansangan yung ating mga cellphone number upang makatulong po tayo sa agarang paglutas ng kaso. Mga kapatid, Mobile Journal Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Nananawagan ng tulong sa pagpapagamot ang isang dalaga sa Pasig na tila nabubulok na ang tuhod. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Nabubulok, nagsusugat at nagnanana ang tuhod ng isang dalaga sa Pasig City. Ang kanyang sakit, hindi pa matukoy. 17 anyos pa lang si Darlene nang may lumitaw na bukol sa kanyang kanang tuhod. Nagsimula lang daw ito nang bunutin niya ang buhok sa kanyang tuhod gamit ang tiyan. So yun po, lumala po na lumala. Hanggang po, nag-ano po siya. Hanggang nagkabutas po yung aking bukol po. Ayun po, na-infection po. Si Estrelita, ina ni Darlene ang mag-isang nag-aalaga sa kanya. Butot balat na kasi si Darlene at hirap nang gumalaw. Sa ngayon, marami pang test ang kinakailangang gawin sa kanya para matukoy kung ano talaga ang kanyang sakit. Wala na po akong trabaho. Hindi ko po kayang makita yung kalagayan niya po na sakit niya na to. Kung hanggat maaari, sana po maoperahan na po siya. Hindi ko na po talaga kaya siyang
suportahan at makita yung kalagayan na nahihirapan na po siya. Panidain po siya sa akin. Wala naman po ako magawa. Ang dating katrabaho ng ina ni Darlene si Arce, nabalitaan ang sakit ng dalaga. Kaya nagpaalam siya na gagawin itong content para makalikom ng tulong. Paano may mga nagpaabot na naman tulong pero hindi po sapat para maoperahan po siya. Dahil ang tagal pa po talaga ng schedule niya sa ospital. Wala pong trabaho yung nanay niya. Nangungupahan lang po sila. Hindi po makapagtrabaho kasi yung nanay niya ay nagbabantay sa kanya. Tinapat sila ng doktor na posibleng cancer ang sakit ni Darlene. Malaki rin daw ang posibilidad na putulin ang kanyang kanang binti dahil patuloy ang paglaki ng bukol na ngayon ay tila singlaki na ng mansanas. Sana po, ma, tulungan ninyo po. Gusto ko na po maoperahan. Hirap na rin po, mama ko po. Naghahanap po ng pagkain. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Patuloy ang panawagan ng mga doktor na palakasin ang laban kontra dengue. Kasabay ng layunin na maabot ang zero dengue-related deaths pagsapit ng 2030. Ayon sa Philippine Medical Association, nananatiling seryosong banta ang dengue lalo na sa mga bata kahit pa bumaba ng 24% ang naitalang kaso noong 2025 kumpara noong 2024. Bumaba rin sa 15% ang mortality rate. Kasabay nito, nagpaalala rin ang grupo laban sa mga kumakalat na peke o hindi rehistradong dengue vaccine. Sa puntong ito, magkakausap natin si Dr. Erica Tanya Davillo, Chairperson ng Philippine Medical Association Ad Hoc Committee on Dengue Advocacy. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Salamat po sa oras. Yes po. Magandang tanghali po, Ms. Cheryl Cosim. And sa pag-imbita po para po dito sa Philippine Medical Association and Dengue Coalition para po sa laban kontra dengue po. Doc, ano po yung mga pangunahing hakbang na dapat gawin ngayon para nga makamit ang target na zero dengue deaths sa 2030? Yes po. So, syempre po, sa ilalim po ng Philippine Medical Association, meron po kami itinatag na koalisyon. Tinatawag po namin na End Dengue Coalition. And under po sa End Dengue Coalition, meron po kami tinatawag na 5 pillars. Ano-ano po ba yon? Yung epidemiology, kung saan po inaaral namin yung mga number po ng cases sa ating bansa. Ang clinical management, na kung saan po ang mga eksperto po natin ng mga doktor ay nagtutulong-tulong para malaman kung ano po yung tamang paggamot sa ating mga may kaso ng dengue. And syempre po yung vector control na kung saan po yung ginagawa ng ating gobyerno ng Department of Health. And pang-apat po doon, ang vaccine development. Hanggang ngayon po, syempre po, umaasa po tayo na ang ating bakuna ay mailabas na pagdating po sa kontra dengue. And syempre po yung panghuli is yung ating communication and advocacy kung saan po nagbibigay tayo ng mga tamang kaalaman and awareness po sa pag-iwas po kontra sa dengue. Sa kabila po ng pagbaba ng ilang dengue cases, Doc, bakit sinasabi ng mga eksperto na nananatili pa ring seryosong banta ang dengue? Yes po. Number 1 po kasi, Ms. Cheryl, kasi dapat sa case po ng dengue, wala talagang namamatay. Lalo na sa ating mga Pilipino. Kasi nga kung tutuusin, isa lang naman siyang lamok na kung saan may virus. Alam po natin sa panahon ngayon, wala po talagang gamot sa dengue. Ang ginagamot po natin sa dengue ay yung mga sintomas na nararamdaman ng mga tao. So basically po, dapat pa lang dun sa mga sintomas na yon is makaiwas na po ang mga tao. Kaya nga lang po ang nangyayari dahil sa climate change, sa mga iba-ibang panahon at iba-ibang klase po ng virus na meron ang dengue. Actually po, ang dengue ay merong 4 na virus. So nagkakaroon po ng problema para masolusyonan po ang mga gantong bagay. Gaano po kahalaga, Doc, yung maagang diagnosis at pagpapagamot sa pag-iwas sa malubhang komplikasyon o pagkamatay dahil sa dengue? Po, sa panahon po kasi ngayon, kung dati po nakakaranas tayo ng mga rashes, kung may mga dengue, sa panahon kasi po ngayon kahit na wala tayong rashes, pwede po tayo magkaroon ng dengue. Pinaalalahanan po natin ng mga mamamayang Pilipino na halimbawa ang inyong mga anak o kayo mismo ay meron ng lagnat ng 2 araw na po, huwag na pong mag-atubili na pumunta ng ospital para ma-check po ang dugo. Lalo na po ang platelet na tinatawag, ang pagbaba nito at ma-check po
kung meron po tayong dengue virus sa ating katawan. Ang alam naman po natin madalas sa mga Pilipino, minsan pag may mga lagnat, ganyan binabaliwala. Kung kailang malala na, may mga malalang sintomas, katulad po ng pagdurugo ng ipin, pagsakit ng tiyan, minsan dun pa lang po nagpapa-check up. So kailangan po talagang malaman natin at bigyan natin ng pansin na pag ang isang tao or ang isang bata ay meron ng lagnat na 2 araw na hindi po bumababa, kailangan na po natin talagang dalhin sa ospital at ma-check po ang dugo. Bukod po sa paglilinis ng kapaligiran at vector control, Doc, ano pa yung dapat na gawin ng pamahalaan at publiko para mas epektibong mapigilan ang pagkalat po ng dengue? Apo, alam naman po natin na ang gobyerno ay hindi naman po nagkukulang sa pagbibigay po ng mga programa, lalo na po pagdating sa dengue. So meron nga tayong tinatawag na alas 4 kontra mosquito or kontra dengue na kung saan nagbibigay po na engganyo ang ating Department of Health na maglinis ng kapaligiran. Bukod doon, meron tayong tinatawag na 5S. Meron din po tayong tinatawag na yung taob, takip, tuyo, taktak, na kung saan po pinapaalalahanan natin yung ating mga kababayan na panatilihin ng malinis ang kapaligiran. Pero bukod po dun sa vector control na tinatawag natin, importante po na bukod sa vector control, mabigyan na rin po sana ng aksyon pagdating po dun sa ating bakuna. Kasi alam naman po natin ng bakuna is hindi man siya nakakatanggal ng sakit, pero nakakatulong po siya para bumaba yung pagiging severe o pagiging malala ng isang sakit. I mean, nalaman po natin yan, lalo na nung COVID-19 pandemic, alam natin na nangyari na isa ang bakuna na kung saan nakapagpa-save sa ating buhay. Kaya nga tayo ngayon nasa labas na at enjoy natin ang buhay na yun. Ganon din po sa dengue vaccine at sa iba-ibang klase pong vaccination. So, isa po sa importante ngayon ay mabigyan na po ng tuon, ng pansin na sana po maaprubahan na dito sa ating bansa. Kasi actually po, ang bakuna po na inilabas or inaprubahan na ng World Health Organization is ginagamit na po ng 40 countries. Even ng Brazil, ng Europe, ng mga Southeast Asian countries natin, mga kasama nating countries. At dumaan na po ito ng pre-qualification. Ano po ibig sabihin nun? Dumaan to ng pre-qualification stage under ng World Health Organization. So yung kanyang visa, yung kanyang kalidad, at yung kanyang kaligtasan is na-test na po ng WHO. Yes po, wala pa po tayo sa Pilipinas. Kaya yun po yung hinihintay natin na sana aprubahan na po of course ng FDA yung ating bakuna o yung dengue vaccine po. Yung new generation dengue vaccine dito po sa ating bansa. Hindi po natin maikakaila dahil because of the controversy ay talagang natakot yung mga tao. Pero kailangan natin magkaroon ng vaccine na aprobado po ng ating FDA. How long has it been? Wala po bang, gaano nakatagal yung mga, I understand meron pong mga gustong gustong magpa-aproba or naghihintay ng pag-aproba po ng FDA dito sa mga dengue vaccine. Bakit wala pa tayo hanggang ngayon? Basically po, meron pong isang dengue vaccine ngayon na nag-under po ng test na under ng FDA. So 3 years na po ito na pinag-aaralan po ng FDA. Ito pong bakuna na to or yung tinatawag na Q-Dengue or TAC-003, ito na po yung bakuna na ginagamit po ng 40 countries na iba-ibang bansa, lalo na po ng Brazil. No? Siyempre po, ang iba-iba pong bansa, kailangan po nating maintindihan is meron po iba-ibang regulasyon. So hindi po ibig sabihin na porket ginamit na po sa ibang bansa is pwede nang gamitin sa atin. Siyempre po alam po natin dahil dun sa naging kontrobersya po dati is for sure nag-iingat po ang ating gobyerno, lalo na ang FDA, sa paglabas po ng approval nito. Pero we are still hopeful and optimistic, lalo na po ang Philippine Medical Association, ang mga healthcare professionals, na sana po maaprubahan na yung bakuna dito po sa atin. Naintindihan po natin, talagang lahat ay naging maingat, naging very careful with this. But 3 years na pending? Yes. Hindi ho ba masyadong sobrang ingat naman na yun na tayo ang nawawalan ng sanay chance na para mas maproteksyonan po ang ating mga kababayan? Ms. Cheryl, i-share ko lang po noong year 2025, nagkaroon po ang bansa natin ng 285,000 cases. Pinakamataas po ang Pilipinas sa buong Southeast Asia. Ang ating pong number ng deaths is 1,130 plus. Ang sumunod na po sa atin na bansa sa number ng cases is 168,000. Napakalayo, almost kalahati. And sa mga namatay po, from 1,500 plus na po
Ang sumunod po na bansa is Indonesia. So makikita natin, and yung other bansa po, mga nasa 20, nasa 0, yung number of deaths nila. And sa ating bansa, yun po yung nakakalungkot kasi dapat wala talagang namamatay dahil sa kagat ng lamok, ng maliit na lamok na to, kasi preventable naman po siya. Kaya nga lang po, dahil nga po dun sa mga concerns natin, pagdating po sa mga sintomas, dahil lalo na ngayon, nag-iiba na po eh. Dati po kasi alam natin ang dengue tuwing tag-ulan lang. Pero kung maalam niyo po, last year, first quarter and last quarter ng last year, ang Quezon City po ay nagdeklara ng outbreak sa dengue. So masasabi natin ang dengue ngayon, all season na, all year round. Kaya dapat po talaga na mas mag-ingat tayo with the vector control, with the vaccine, with the clinical management. Yun po talaga yung makakatulong sa atin. Of course, the awareness and education para malabanan natin at maiwasan na po yung pagkakaroon po ng namamatay dahil po sa kagat or virus na dengue. Ayun po. So, Doc, klaruhin ko lamang po, walang dengue vaccine na available po dito sa bansa. Klaruhin, tama po, Ms. Cheryl. Kasi po actually po, December last year, 2025, naglabas po ang FDA ng isa pong letter na kung saan may mga kumakalat po na balita na meron pong lumalabas na dengue vaccine dito sa ating bansa. So ano lang po ibig sabihin nun? May mga tao po, meron na pong mga mamamayang Pilipino na gusto na pong mabakunahan ng dengue vaccine. Ang problema nga lang po, dahil sa wala, may mga nagsasamantala po ng mga tao na nagbebenta ng fake. Meron pa nga po tayong kababayan na nagpunta pa po ng Thailand para lang makakuha ng dengue vaccine. So, ganun na po kahalaga na sana dito rin sa ating bansa na we are optimistic and positive na sana po maaprobahan na rin po. Yung po ang ating dengue vaccine na available ngayon, ang new generation dengue vaccine po. Siguro po, ano po ang apela natin sa pamahalaan, sa FDA, lalo na kung mayroon naman palang gustong pumasok at para magamit itong vaccine na ito, but it's been 3 years na chinecheck. Paano ba ang pinag-aaralan ng FDA, 3 years for a certain vaccine? Hindi, actually po, may mga proseso po kasi talagang pinagdadaanan or mga clinical phases po na tinatawag. Ms. Cheryl Cosim, early this year, last January of this year, kami po ay mismo sa Philippine Medical Association and End Dengue Coalition ay nagsulat po sa Office of the President. Ako po mismo yung nagdala ng letter sa Office of the President para po dun sana sa hearing namin na mabigyan po ng tuon at ng pansin ang pagre-review po ng dengue vaccine. Kasi nga po, talagang sa panahon ngayon, kailangan na po talaga natin ito. I mean, with the government's mga programs, health programs with dengue, and alam natin na mas makakatulong pa po ang dengue vaccine sa pag-prevent po ng mortality and pagiging ng mga namamatay at yung mga maging severe pa po ang case ng mga dengue. Nakakakuha ho ba kayo ng suporta mula sa Department of Health about this issue? Yung kawalan pa rin ng dengue vaccine sa bansa po, na ito na nga nagiging resulta ng mga kundi man peke or illegal na sigurong naipapasok dito ng hindi pa alam para mabakunahan ang mga gustong kumuha ng bakuna laban sa dengue. Actually po, last month po, nagkaroon po ang End Dengue Coalition ng anniversary or kasi 1 year na po ang End Dengue Coalition ng Philippine Medical Association. Nandun po sila Yusek Balboa and of course may mga representative po from the Department of Health. And they are optimistic naman po sa pagtulong kung para po, ano po ba yung mga lunas sa dapat pong gawin ng Department of Health. And syempre, nandun po ang Philippine Medical Association para po tumulong doon. Nasabi na rin po nila na ang Department of Health po ay magkakaroon ng technical working group o isa pong grupo na kung saan tutuon po para po sa paglutas po ng kaso ng dengue dito sa ating bansa. So we are thankful with the Department of Health kasi talagang umuusad po tayo para po pagtulong-tulungan na yung goal nga po ng PMA End Dengue Coalition is to end dengue deaths by 2030. So yun po yung pinaka-vision po ng End Dengue Coalition. Na sana po by year 2030, so meron na lang po tayong 1,438 days para po makamit natin yung vision na yon na sana po wala nang mamatay na Pilipino dahil lang sa kagat ng isang lamok po. Marami pong salamat, Dr. Erica Tanya Davillo ng Philippine Medical Association Ad Hoc Committee on Dengue Advocacy. Mga kapatid, nabalitaan nyo na ba yung 5 love languages? Alam mo ba na pwede nating i-relate ang 5 love languages
sa issue ng pera at relasyon. Paano? Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano nauugnay ang 5 love languages sa financial habits. Alam nyo ba na hindi lang po puso ang may love language, pati rin po ang pera? Ay, oo. Minsan, di ba, nagkakatalo kayo ng partner. Ang isa gusto mag-ipon, yung isa magastos. Yung isa naman, gusto mag-invest. Yung isa naman, takot mag-invest. Kaya kung naintindihan mo ang bawat isa, hindi kayo mag-aaway tungkol sa pera. Bago natin pag-usapan paano natin ma-apply ito sa pera, kailangan maunawaan muna natin yung 5 love languages. Ayon po kay Gary Chapman, siya po isang manunulat, ay meron pong 5 pamamaraan kung paano magpahiwatig ng pagmamahal sa ating kapwa-tao. Una, yung tinatawag nating words of affirmation, pananalita. Pangalawa, quality time, oras. Pangatlo, pagbibigay ng regalo. Pang-apat, pagsisilbi sa kapwa. At panglima, yung paghawak, yung mga HHWW. Ano yun? Holding hands while walking, and SS, swaying. Ganon din po pag sa pag-ibig po, yun nga, pwede kang magsabi ng mga magagandang salita para ika nga matuwa ang iyong mahal sa buhay. Pero sa pera, gusto mo ng malinaw na usapan, kaya kailangan po pag-usapan po ang mga kaperahan. Pagdating po sa pamilya, di ba? Kung anong budget, kung ano yung mga plano, anong mga gastusin, makakaipon ba tayo, ano bang priority. Yan po ay tinatawag ng words of communication, and that's love for you. Pangalawa, quality time. Para sa iba, bonding ang importante. Pero kung titignan po natin, mas gusto kasi nilang sabay siguro kayo mag-budget, sabay kayo magplano, di ba? Pag-uusapan nyo, mag-uubos kayo ng oras na pag-uusapan nyo, ano mga plano nyo, 5 years from now, 10 years from now. Yan po yung tinatawag ng quality time pagdating sa pera. Pangatlo, yung pagtanggap po ng regalo o pagbigay ng regalo. Minsan, nami-misinterpret na magastos tayo o masyado tayong materialistic. No. Ang katotohanan po, it's the thought that counts. Yung mag-uwi ka lang ng halo-halo, mag-uwi ka lang ng pansit ng siopaw, napakaganda na yan. Kaya hindi po kailangan malaking regalo. Ganon din po sa pagmamahal po pagdating sa pera. Paano natin mapapakita? Ang mahalaga, ipakita po natin na ramdam ang ating effort, wala yan sa presyo. Pang-apat po ay yung act of service, pagsisilbi po. Ito po ang napaka-practical. Alam mo, pwede natin gawin para ipahiwatig yung ating love language sa kaperahan. Tayo magbabayad ng bills, tayo mag-aasikaso ng insurance, tayo magbabudget para hindi na siya ma-stress. And last but not the least, yung ika nga, physical touch. Sa pera, ito naman pwedeng gawin. Kung gusto nila, nakikita nila, nahahawakan po nila yung cash. Di ba? In other words, maglagay tayo ng konting pera sa bahay. Para sa kanila, security is something that you can feel. Kaya makikita mo, ang 5 love languages hindi lang sa pag-ibig, pwede rin gamitin sa ating financial life. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Susunod, mga otoridad, kinumpirmang mas marami pang Pilipino ang sakay ng mga pinasabog na oil tankers sa Strait of Hormuz. Kumusta kaya sila? Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Nakaligtas ang higit 30 tripulanteng Pinoy mula sa pinasabog na mga barko sa Strait of Hormuz. Ang mga Pinoy naman sa California pinag-iingat dahil sa banta ng Iran. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Tatlong oil tanker ang pinasabog malapit sa Strait of Hormuz itong Martes. 2 sa mga ito may sakay ng mga Pilipino. Ligtas na raw ang 38 Pilipinong tripulante. Sabi naman ng International Seafarers Action Center, may mga Filipino cruise ship members na stranded din sa Gulf. So, conservatively, sasabihin ko mga 1/3 no, almost 7,000 no, mga Pilipino. Kung baka po mahigit pa. Pahirapan din umano ang komunikasyon sa mga barkong intensyonal na iniipit sa Strait of Hormuz, Gulf of Oman at Persian Gulf.
Walang obligatory internet sa mga barko na libre sa mga seafarer. Tapos pag stranded sila, hindi rin sila makatawag. Pangalawa, yung global positioning po, naka-jam yan. Dinajam yan ng US, mga US military. Sa Iraq, nakuhaan ng Filipino seafarers ang pagsabog na ito. Nagising ka sa sabog? Oo. Sa Middle East, may mga Pinoy na gusto nang makauwi sa Pilipinas, gaya ng mister ni Catalina na nasa Dubai. Hanggang ngayon daw kasi, may mga pagsabog pa rin doon. Mostly naman ng mga condominiums doon, ng mga units doon is salamin yung dingding. So nararamdaman nila yung yanig ng lakas ng na-intercept na missiles. Sa tala naman, Department of Foreign Affairs, umaabot na sa 199 ang nag-request ng repatriation sa Dubai, habang 68 naman sa Abu Dhabi. Ngayon, pinag-iingat naman ng mga Pilipinong nakatira sa California, USA. Nagbabala kasi ang FBI na posibleng gamitan sila roon ng drone ng Iran para makaganti. Nakahanda naman daw ang ating pamahalaan sa repatriation kung kinakailangan. Hindi po ito pwedeng isawalang bahala o tulugan. Kailangan po na maging alerto rin po tayo kung ano man ang mangyayari sa ating mga kababayan sa California. Dito sa Pilipinas, balak ng pagbigyan ng pamahalaan ng hirit na dagdag singil sa pasahe ng mga tsuper dahil sa sobrang pagtaas ng presyo ng petrolyo, bunsod ng patuloy na gulo sa Middle East. Sa ugnayan naman po namin sa LTFRB, the other day with Chairman Bicor Mendoza, mukhang magiging positibo naman po yung aming inihaing petisyon maging 2 piso na at baka ho sakali ako'y umaasa at ang auto dapat ang kusina na baka itong weekend ay magkaroon ng pagdidesisyon. Sa susunod na linggo, tuloy din ang pamimigay ng Department of Transportation at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng 5,000 pisong ayuda para sa mga jeepney drivers. Sa Martes, March 17, magsisimula na rin mamigay ang Department of Social Welfare and Development ng 5,000 pisong cash assistance para muna sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Kahit pa paano siguro, makakatulong-tulong kahit pa paano. Dahil sa mahal ng gasolina. Saka sa mga bilihin lahat Kulang yan kasi sa sobrang taas ng gasolina. Kahit may nakalaan ng ayuda ang DOTR sa mga tsuper ng jeep, kasama pa rin ang mga ito sa mga tutulungan ng DSWD, pati ang mga TNVS at delivery riders. Sa mga empleyado ng pamahalaan, may pautang ang Government Service Insurance System o GSIS sa mga gusto magpalagay ng solar panels sa kanilang mga bahay. Sa ginhawa solar energy loan ng ahensya, pwedeng humiram ang government employee ng hanggang 500,000 pesos para rito. 5% lang ang interes kada taon at pwedeng hulugan buwan-buwan sa loob ng hanggang 5 taon. May 3 taong libreng insurance pa sakaling masira ang solar panel. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Taringi po hatid ang muka ng balita. Samantala, nanindigan ang Phoenix Petroleum na hindi drawing ang pangako nilang lifetime fuel supply kay Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Ayon sa Phoenix, umabot ng 2 taon ng free fuel incentives kay Heidelin hanggang March 2022. Pinakausapan daw nila ang Olympian na i-share online ang kanyang karanasan. Pero tumanggi raw si Diaz dahil pumirma siya ng kontrata sa ibang petroleum company. Tumigil na rin daw sa pakikipag-ugnayan sa kanila noon ang Olympian. Dahil dito, hindi na raw nila pwedeng ituloy ang incentive na lifetime free fuel. Wala pang pahayag si Heidelin sa issue. Pero una nang tinawag ng kanyang manager na si Noel Ferrer na drawing ang incentive. Ayon pa kay Ferrer, nang ipangako kay Heidelin ang lifetime free fuel noong 2021, walang anumang inilatag na kondisyon ang gas company. Sa iba pang balita, pinabulaanan ng Commission on Elections o COMELEC ang aligasyon na may grupong nakikialam sa kanilang investigasyon sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Senator Rodante Marcoleta. Sa panayam kasi sa StoryCon ng One News, sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may natanggap siyang impormasyon tungkol dito. Nag-ugat ang investigasyon kay Marcoleta sa hindi niya idineklarang campaign donation na natanggap niya ng tumakbong senador. Ang information ko, may pressure sa mga commissioners na wag pumirma sa resolution. Yun ang information ko. Can you make a guess? Na galing sa loob. Galing sa loob ng COMELEC? I will clarify. Information ko yan doon sa loob. Hindi ko sinasabing validated yan. Na ang information, merong pressure.
Sa programang Sa Totoo Lang, tiniyak ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na binubusisi nilang mabuti ang mga ebidensya. Iginiit din ng COMELEC na nananatili silang independent. Ginagalang po natin ang pananaw po ni Senator Lacson, pero sa tingin naman po namin hindi po kami ma-pressure dyan. And in fact, immediately after po matanggap ng COMELEC mula sa Office of the Ombudsman, ang complaint na ito ay pinadaan na kagad sa proseso po. Patungkol naman po doon sa nasasabi po na medyo may katagalan po yung pag-iimbestiga ng PIFAD. Sa pananaw naman po namin ay hindi naman po binibigyan po namin ng sapat na leeway kasi yung investigador na talakayin, aralin at iimbestigahan talaga yung kasong ito. Dahil ultimately, sabi nga po namin, baka ang kabagsakan nito kasong kriminal at kung magiging kasong kriminal po ito, Sir Ed, Sir Jovi and Ma'am Chiki, kailangan kumpletong ebidensya namin. Kailangan pag sinampa namin sa korte ito, itindip ito at hindi basta-basta madidismiss na. Kaya po ganun kaingat po yung ating investigador po. So walang katotohanan na may powerful group or block na nag-iimpluwensya sa takbo nitong SOSE case ni Senator Marcoleta, Attorney Rex. Sorry, makulit ako pero para lang talagang Opo, bagamat po ginagalang po namin, siguro po yung pananaw po na ni Senator Lacson, wala naman po nakaka-pressure sa COMELEC. Yun po ang kagandahan po sa aming institusyon, hindi po kami under ng executive, hindi po kami under ng legislative, independent constitutional commission po kami at masasagawa po namin ang aming trabaho nang wala pong apektong pressure na ganito. Muling magpupulong ang Independent Commission for Infrastructure o ICI kasama ang Office of the Ombudsman at DPWH ngayong araw. Para sa update, magbabalita live mula sa Taguig sa GC Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, tungkol saan ang pagpupulong sa ICI ngayon? Cheryl, sa ngayon ay hinihintay pa natin ang impormasyon kung ano nga ba ang magiging sentro ng diskusyon at pagpupulong ng Independent Commission for Infrastructure at Office of the Ombudsman, pero kinumpirma na dumating na mga opisyal nito dito sa Ombudsman ngayong araw. Kasama sa pagpupulong sina ICI Chairperson Andres Reyes Jr., ICI Executive Director at Spokesperson Attorney Brian Kitosaka at ICI Special Advisor Rodolfo Azurin, pati si DPWH Undersecretary Arthur Biznar. Matatandaan kahapon ay iturn over na ng ICI ang 200 kahon ng mga dokumento nito sa Ombudsman. Kasunod yan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Miyerkules na tapos na ang mandato o trabaho ng komisyon pero titignan daw kung ano pa ang pwedeng magawa nito. Noong Pebrero, isinumite ng ICI ang mga accomplishment nito sa 125 araw na panunungkulan nito. Kasama dyan ang pag-freeze ng mahigit 6,000 bank accounts na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 25 billion pesos. 9 na case referrals naman ang isinumite nito sa Ombudsman, kabilang ang mga kasong isinampa, katuwang ang DPWH kung saan inirekomenda ang iba't ibang kasong kriminal at administratibo laban sa 65 individual, kabilang ang mga mambabatas, kontratista at mga dati at kasalukuyang opisyal ng DPWH at Commission on Audit o COA. Nagsagawa rin ang komisyon ng 16 na site inspections sa iba't ibang rehiyon bilang bahagi ng kanilang investigasyon kung saan natagpuan ang ilang substandard at umano'y ghost flood control projects. Ang lahat ng yan ay naisakatuparan daw ng ICI sa kabila ng kakulangan nito na sa tao kung saan halos magkasunod na nagbitiw sa pwesto sina Commissioner Rosana Fajardo at dating DPWH Secretary Rogelio Singson, kaya't si Justice Andres Reyes Jr. na lamang ang natitirang miyembro ng komisyon dahil upang hindi umano ito makapagsagawa ng pagdinig dahil nga sa kakulangan ng quorum. Cheryl, kabukod sa kapalaran ng ICI, marami pang tanong ang publiko. Kasama na dyan kung naisakatuparan nga ba ng ICI ang mandato nito na imbestigahan at silipin ang lahat ng infrastructure projects ng pamahalaan na nasa 100,000 rin ang bilang. Pero mamaya umaasa tayong masasagot yan sa nakatakdang press conference ni Ombudsman Boying Remulla dito sa Ombudsman pasado 1:00 ng hapon. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Transportation ang posibleng dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nakapagsumite na ng rekomendasyon ang LTFRB pero ibinalik ito ng DOTR para muling kalkulahin at repasuhin ang mga datos bago gumawa ng pinal na desisyon. Kasabay nito, tinatapos na rin ng DOTR ang mga dokumento
ito para sa fuel subsidy na nakalaan para sa mga operator at driver ng public utility vehicles. Bukod sa subsidy, kinukonsidera rin ng pamahalaan ang pag-adjust sa ilang airport charges para mapanatiling abot kaya ang pamasahe. Hinihikayat din ang mga expressway operators na magbigay ng diskwento sa mga Class 3 na sasakyan. Kaugnay niyan, makakausap natin si Transportation Secretary Giovanni Lopez. Magandang tanghali po sa inyo, Sec Banoy. Hi, good afternoon po, Ma'am Cheryl. Apo. Sec Lopez, nasaan na po ngayon yung proseso ng pagdedesisyon ng DOTR sa mga petisyon para sa dagdag pasahe ng mga PUV? Bakit po ibinalik sa LTFRB yung kanilang rekomendasyon at ano po yung mga numerong nais pa ninyong muling kalkulahin? Ano po, nasa LTFRB po ngayon, no, we give it back to them na I told the ASEC Vigor nga po, no, aralin niya mabuti yung numero kasi we have to hit a certain target pagdating sa sinasabi nating inflation. Kasi ang pagtataas parati po ng pamasahe, ang kakibat mo yan kaagad is pagtataas ng presyo ng bilihin, ng serbisyo, kasama din yan ang inflation. So imbes na makakatulong kami sa mga tsuper, sa mga operators, baka naman makakadagdag kami ng problema sa ating mga commuters. So sinabi ko po kay kay Chairman Vigor ng LTFRB, aralin natin mabuti at we should come up with a number that is beneficial to both the operators, the drivers, at ganun din po sa ating mga commuters. So Sec, at this point po, they're still revising yung kanilang recommendation. Kailan po kaya may babalik yan sa table para mapag-usapan at gaano kabilis yung maaaring pagpapatupad nitong posibleng dagdag pasahe po kung maaprubahan? Makakaasa po sila na by next week, no, meron ng ulit na rekomendasyon ang ating LTFRB at ang DOTR naman po ay magdedesisyon na po. Isinusulong po ng transport groups yung 2 pisong provisional fare increase na magtataas sa minimum jeepney fare mula 13 pesos sa 15 pesos po. Sa ngayon ba ito rin yung itinitingnang posibleng halaga ng pamahalaan or ikinukonsider po? Ma'am, I'm sorry but I cannot give the exact numbers right now. Pero yan po yung mga naunang rekomendasyon ng LTFRB. May mga hiningi lang po ako mga numero at date ngayon vis-a-vis na rin yung pagtaas ng ating mga fuel prices po. So kailangan lang namin maging consistent sa unang rekomendasyon po ng LTFRB at walang pagpabago masyado sa numero, mas lalo na po sa pagdating ng inflation po natin. Paano po ninyo binabalanse yung pangangailangan ng mga driver na maibsan yung epekto nga ng mataas na langis at kakayahan din naman ng mga commuter na magbayad po ng mas mataas na pasahe, Sec? Ang isa pong nakikita namin pamamaraan, ma'am, ito nga po yung mga fuel subsidy program natin pagdating sa ating mga super at po. Kaya nga po, katuwang dito ang DSWD at by next week po, sisimulan na natin ang pag-roll out nito ng ating mga subsidiya dito sa NCR pagdating sa mga tricycle drivers. At ang isa pong tinitingnan din po natin at tayo po humingi na po ng SARO, yung sinasabi nating service contracting o libreng sakay. This program kasi po ang makikinabang dito ay hindi lang po yung sinasabi nating super at operator, pero po ang malaking makikinabang dito ay yung ating mga commuters. No, at it will be a nationwide program also. At yun nga po, kailangan na nating ilunsad din yan, hopefully by next month. So ito yung mga sinasabi nating government interventions at mitigating measures upang sa ganun man kahit paano maibsan natin yung taas ng ating mga fuel prices. Oo, kasi yung pong ating mga kababayan, ating mga kapatid sinasabi, oo, meron ngang fuel subsidy. Paano naman kaming mga mananakay? So ang sinasabi niyo po, Sec Banoy, na by April, you're hoping na makapagsimula na ng libreng sakay. Tama po. At ang kautusan po ng ating Pangulo, nationwide po ito. So buong bansa, gagawin po natin ito. At ang nakapagsumiti na at tumutulong talaga sa atin ng DBM, nagsumiti tayo ng mga requirements for the release of the SARO po. At kapag once na nailabas na yung pera, at we can always
give and implement the program right away to the qualified beneficiaries also. Magkano pong budget ang kailangang ilaan para maipatupad po ang libreng sakay nationwide at gaano po katagal ang target ninyo na ipatupad ito? Hello? Yes po, ang budget po na nakalaan ngayon sa DOTR is 1 billion. At yan po ay uubos at tatagal po ang programa hanggang maubos po natin yung 1 billion. Okay, klaruhin ko lamang po, Sec Banoya, yung 1 billion ay nakalaan na budget para sa libreng sakay. Tama po, ma'am. Sa tansya nyo po, yung 1 billion, mga ilang buwan po kaya yun magtatagal? Kakayanin yan. It depends on how many kasi, ma'am, no? Kung gaano kadami. So, sa tansya naman po namin, siguro kakayanin niya, abot siya ng mga buwan. Sorry po, ilang buwan po? Ay po. 3 months. 3 months. Around 3 months. At least. Mukhang kakayanin po namin ng 3 months po. Apo. Nabanggit din, Sec, yung posibilidad ng pag-adjust sa ilang airport charges para mapanatiling abot kaya yung airfare ngayong papalapit, lalo na ang Holy Week. Ano-ano po yung mga fees na maaaring bawasan? Ang tama po kayo, ang isa po sa talagang malaki ang epekto at natama natin kasi nung Pebrero lang po ang ang presyo ng per barrel is only $90 ngayon po is almost $190. So napakalaki po ang pagtaas ng jet fuel. So ang sinabi natin sa CAAP to reduce the passenger service charges, yung terminal fees sa mga CAAP operated airports natin, and also to reduce the navigation fees. Upang sa ganon, makakatulong kami to stabilize yung sinasabi nating airfare natin. No? At ang isa pang ni-request ng ating mga airlines is sana mapadali daw po ang ating pagre-resolba at pagpapa-implement ng fuel surcharge. From 30 days, humingi sila ng 15 days. At tayo naman po ay pumayag dyan. May panawagan din, Sec, sa mga expressway operator naman na magbigay din ng discount sa Class 3 vehicles. May mga nagpahayag na ho ba ng kahandaang sumunod dito? Opo, Ma'am Cheryl, no, nakausap natin ang MPTC, nakausap natin ang SMC, ang mga malalaking toll operators natin, at sila naman po ay sumang-ayon na magbigay ng diskwento. Kasi malaking tulong po ito sa Class 3 vehicles natin. And not only limited sa mga provincial buses natin, sinama na rin natin yung mga delivery trucks natin carrying essential goods like agri-goods. Para kahit papaano, makakatipid din po sila. Kasi based on our computation, for example, ang provincial buses, tipid nila sa sinasabi nating diskwento at sa biyahe nila at ng mga 100 liters o masigit, ay makakatipid naman sila ng halos mga 5. At kami, ulitin ko po, nagpapasalamat tayo sa mga toll operators po natin. Kailan po kaya ito may patutupad, Sec? At the last time na nag-usap kami, it was like a Tuesday. Magbibigay sila sa atin ng timeline, no, when they agreed to give discount, and hopefully po mas mapapadali. Titingnan natin kung kakayanin na po next week o kahit paano bago mag-Semana Santa po. Yung pong discount na pinag-uusapan natin, mga magkano pong diskwento yung napag-usapan na maaaring ibigay po sa ating mga vehicles? Actually po, ang hinihingi namin talaga is to revert back to the previous rate pagdating sa mga Class 3 po natin. No? So as to the percentage, I'm not just quite sure, pero kung maibabalik natin sa dating presyo, dating toll fee, that's more or less around mga 20 pesos o yata pagdating sa ating mga Class 3 vehicles. So Class 3 vehicles lamang po pinag-uusapan na mabibigyan ng diskwento, Sec, hindi po sa lahat? Opo, yun po yung una nating hiningi sa ating mga toll operators at yun po yung binigyan natin prioridad. Kasi po, alam din natin na yung mga toll operators din naman po natin ay matatamaan din po dito sa fuel price hike. Tungkol naman po sa fuel subsidy para sa mga PUV drivers at operators, ano na po ang status nito? Kasi Tuesday sa tricycle drivers, kailan po yung mga susunod?
Ang napag-usapan po namin ni Secretary Rex, no, pag natapos na po natin ang ating mga tricycle drivers dito sa NCR, susunod-sunod na po natin yung mga other transport modes, mga jeepney drivers, yung mga TNVS, yung mga motorcycle taxis. So it will be a process po, no, continuing process. Ang ginagawa ng LTFRB ngayon at ng DOTR, kinokompleto na natin ang mga listahan natin at kung sinong handa na lista, ayun po yung unahin natin. Again, in coordination with our LGUs po. Kasi parang si LTFRB po, pagdating sa mga jeepney operators, ang may listahan lang kami sa only the operators. Wala po kaming listahan ng mga drivers. At alam naman po natin na pagdating sa isang jeep, maaari na may 2 drivers yan o minsan 3 nga po. So ang kautusan ng Pangulo is lahat dapat mabigyan, mapa-operator at mapa-driver. So we're just completing our list in coordination with our LGUs po. Once we're complete po, we're going to roll out po. Bukod po sa mga natalakay natin, Sec, may iba pa bang contingency plan ang DOTR kung patuloy pang magtaas ang presyo po ng produktong petrolyo dahil nga dito sa tensyon sa Middle East? It's more of a coordination po sa amin, no, sa mga iba't ibang ahensya tulad ng DSWD, tulad din po sa DOE. Pero ang ginagawa natin ngayon is mga iba't ibang sektor tulad ng MRT3, LRT1, LRT2, no, magdadagdag pa kami ng mas madaming bagon kasi inaasahan namin na mas madami pang tatangkilik dito sa ating mga riles ngayon. Nagipag-ugnayan din po kami sa mga pribadong kumpanya how to help also their employees, private employees pagdating sa ating mga riles para kahit papano if they can subsidize it, and we will always that the MRT management can recognize their subsidy naman ito mga private companies para tuloy-tuloy lang po ang ating mga tulong sa ating mga mamamayan. Siguro po, sa gitna pa rin ng patuloy na tensyon na ito sa Middle East, ano na lamang din po ang huli nating mensahe, hindi lamang sa mga motorista, maging sa mga commuter po? Ang masasabi ko po ngayon na sa lahat ng ating kababayan, ay wala naman, lahat po tayo nagulat na bigla sa nangyari, pero makakaasa naman po kayo na ang pamahalang nasyonal kasama po ang mga LGU ay ginagawa po lahat para po maibsan ang epekto nitong kaguluhan sa gitnang silangan. Isang tabi po muna natin ang ating ang pagpupolitika. Ang mas importante po ngayon ay ating pagtutulungan at ang importante po ngayon ay tayo mas lalong magkapit-bisig kasi lahat po tayo may matatamaan dito at lahat naman po tayo ay Pilipino. Marami pong salamat sa inyong oras, Secretary Giovanni Lopez ng Department of Transportation. Sa iba pang balita, viral ang pagtatangka ng isang anak na matupad ang pangarap ng kanyang namayapang ina na makapunta sa pamosong Alps sa Europe. Kung paano, magbabalita si Mobile Journal, Jazz Paredes. Pangarap ng isang ginang na makarating sa pamosong Alps sa Europa. Yun nga lang, hindi na niya ito natupad. Brain cancer, tapos po lung cancer na stage 4, tapos stage 3, kidney cancer po. Tapos meron pa po siyang tumor din sa liver, tapos na-diagnose din po siya ng pneumonia. 3 uri ng cancer ang kumitil sa buhay ng ina ni Andrea nitong March 3 sa edad na 66. Pero ang pinag-usapan, nitong huling handog ni Andrea sa kanyang ina, ang disenyo ng kanyang kabaong na hinango sa Alps ng Europa. Nung nabubuhay kasi si Nanay Ana, palagi niya raw sinasabi na gusto niyang magpunta roon. Tapos sabi ko sa kanya, Ma, magpagaling ka. Since nandito naman ako sa Manila, dito na ako mag-work, siguro naman medyo malaki-laki na yung sahod na makukuha ko. Makakapag-ipon ako, pupunta tayo dyan. Tapos humingiti siya na sabi niya, oo, gagaling ako. Single mom si Nanay Ana. Mag-isa silang tinaguyod na 6 na magkakapatid. Si Andrea, bunso at pinaka-close kay Nanay Ana, ang nagmana rin ng kanyang hilig sa pagpinta. Hilig siya mag-sketch ng mga landscape. Kasi yung mama ko lumaki siya sa bukid, sa Bacolod, tsaka sa Negros.
Kaya siguro nahilig niya yung anime na series na Heidi. Gamit ang acrylic paint, 8 oras pinintahan ni Andrea ang kabaong ni Nanay Ana. Maraming netizens ang bumilib, meron pang ang iba na gusto nang magpasadya. Pero Meron ako isang nabasa na babayaran niya daw ako basta gawan ko lang siya ng para gusto ko sana mag-comment na wag mo na, enjoy mo muna yung buhay mo. Parang wag mo nang pag-isipan yun kasi dadating tayo dun pero ngayon enjoy your life. Pero kung sakali, willing naman po ako. mga kapatid, Mobile Journal Jas Paredes po hatid ang muka ng balita. Kapapasok lamang na balita, inirekomenda na ng chairperson ng Independent Commission on Infrastructure na si Andres Reyes na mag-cease operations na ang ICI epektibo sa March 31. Bago ito, i-turn over na ng ICI ang lahat ng mga dokumentong may kaugnayan sa flood control investigations sa Office of the Ombudsman. Diyan lamang po kayo mga kapatid. Magbabalik pa ang One Balita, Pilipinas. Hola mga kapatid, marami pang inihahandang papremyo para sa audience si Willie Revillame sa kanyang programang Willionario na napapanood po sa Signal. Narito po ang report. At home si Kuya Willie Revillame sa kanyang grand visit sa Launchpad, home of the Kapatid Network, para makilala ang bagong president and CEO ng Media Quest na si Ricky Vargas. I got to know him more during our conversation kanina. So I admire what he has done with his showbiz career and what he is as a person. Kasama ni Sir Ricky na i-welcome si Kuya Will, sina Christopher Daniel C. Lizo, Chief Financial Officer, Gerard Milan, Chief Revenue Officer, at Erwin Galang, Head of Regulatory and Industry ng Signal. Dito sa Signal napapanood ang Will TV channel at ang kanyang banner program na Willionario na recently ay trending matapos ang oops moment ng isang dancer ni Kuya Will. Pag-amin ni Kuya Will, kasalanan ko naman yun kasi hindi kasi co-host yun. Alam mo ko, nagdi-discover ako ng mga new talents Baka nakakatuwa na kaya lang na sobrang natuwa siya. abangan daw dahil mas marami pang papremyo ang Willionario para sa mga kapatid. May handog muling special series ang Eat Bulaga para sa Semana Santa habang si Rica Perelejo kahit busy sa mga proyekto palaban sa pagsagot sa mga issue. Narito po ang report. Fresh from her Manila's finest MMFF comeback, kaliwat ka ng projects ni Rica Perelejo ngayon. Isa dyan, pang 90s Kids, ang reunion ng TGIS na ipapalabas this year globally sa Netflix for Filipinos around the world. Coming back feels like you just remember all over again how talented our generation was. Bukod dyan, in charge si Rica sa She Shine Summit sa March 28 with friends. Makakasama niya sina former Miss Universe Catriona Gray at iba pang empowered women from all walks of life. At dahil si Rica is not one to back down sa mga hot topics, laging trending ang mga saloobin niya mula sa issue ni Alvin Aragon, Ann Curtis versus Congressman Bong Suntay at ang panghuhusga sa kanya ng isang troll kung saan inaakusahan sila ng kanyang pastor na mister na gumagamit raw sila ng funds ng kanilang church umano. Actually, hindi naman ako masyadong affected doon. I think lang, you know how it is online, some things get picked up and some things not. So I think ito na pick up lang talaga siya, pero wala naman din ka-wait-wait din yung sinabi ng tao na yun kasi parang siguro kung magsa-search kayo sa mga churches, that would be the last kind of accusation that will be thrown upon us. Some heckler online and then wala lang, natawa lang ako, sabi ko, patulan ko nga. May handog ang Eat Bulaga na 3 kwentong magpapaantig sa inyong puso ngayong Semana Santa. Sa Lunes Santo, nariyan ang CEO kasama sina Miles Ocampo, Joey De Leon, Karen Aistrup, Ian Red at Wally Bayola with special participation of Bembol Rocco and Miss Perla Bautista. May forever naman ang mapapanood sa Martes Santo. Bida dyan sina Bossing Vic Soto, Ryan Agoncillo at Jose Manalo.
Para naman sa Miyerkules Santo, magpapaiyak sa Bahay Aruga sina Paulo Ballesteros, Maine Mendoza, Alan Kay at Riza May Dizon. Kasama rin sina Terry Honor, Julia Clarete, Shara Soto at Miss Helen Gamboa Soto. Mapapanood yan sa Lenten Special Series ng Eat Bulaga sa TV5. Mga kapatid, yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes. Dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.